Magandang araw po sa inyong lahat. Lalo na po dito sa aking mga subscriber. Sana manawari ay pagpalain kayo ng ating Panginoon. At para dito sa mga politiko, mga magnanakaw at mga senador magnanakaw, ay magkamatay na lang kayong lahat. Ayan, at para masaya po ang buhay ng Pilipino kung magkamatay na kayong lahat. Dahil kayo naman po talaga ang nagpapahirap dito sa mga kababayan ko. Speaking of patay-patay, kung inyo po natatandaan, bagay, ayoko na po sanang itapik ito, pero kailangan nyo rin pong malaman. Di po ba nasa social media na isang buwan na raw pong hindi nagpapakita or nawawala? Yun po bang isang congresswoman na hikain, tapos dating nagtatricycle lang, pag pumapasok sa kanyang trabaho, abay, nung naging congresswoman, nagkaroon na ng artista ban, mga mamahaling relo, mamahaling mga singsing, at mga bag na mga Gucci, at saka kung ano ito pang mga Hermes, mga Rolex na mga relo. Yun po, sinasabi, missing na raw po ng isang buwan na pong missing yan. Pero kahapon lamang po ay natagpuan, yung katawan lang po, wala na pong ulo. Ayoko na po sana yung balita eh. At mukhang sinadyang katayin. At yung katawan po niya ay nakaipit doon sa dalawang batong malalaki sa tabi ng ilog. At kaya po nalaman dahil nangangamoy po doon sa kanilang mga lugar. Kaya noong hinanap, ay isang tao nga raw po yung medyo parang medyo iba na. Tapos wala nga daw pong ulo. At kaya, pero ang mga pantasya ay sa pantaha ng mga tao, yun na po yung congresswoman na isang buwan ng missing. Ayaw ko po munang magbanggit dito ng pangalan kasi nga po ay hindi naman po tayo sigurado kung yun nga. Pero ang sa pantaha po ng mga nandoon, ayun na po yung congresswoman na nawawala at isang buwan na pong pinaghahanap. At siguro ay sa dami po ng atraso niyan, at tiyak hahanapin din po ng hahanapin ng batas yan, kasi nga po ay sa dami po ng ninakaw din ng congresswoman na yan. Yan po ay hikain na ngayon ng congresswoman yan. Pero sabi ko nga po, ayoko munang magpangalan dito dahil hindi naman po tayo sigurado. Sa pantaha lang po ng mga ibang mga tao dyan na nakakita doon sa kanyang pangangatawan, kasi wala na nga raw pong ulo, ay yun na nga yung congresswoman na isang buwan nang hinahanap. Anyway, wala po tayong pakialam dyan. Kaya expected naman po natin na magkakamatay po lahat yan. Mga politikong mga kawatan. Magkakamatay po yan lahat. Anyway, bago po tayo magpatuloy ay sandali ha. Ayan, at pampag-advise mo na kaunti. At kaya po gumaganyan-ganyan. Naalala ko lang po nung nagsasayaw si Bangag, pag ganyan-ganyan. Ayan. At anyway, bago tayo magpatuloy ay ito po yung tinatawagan ko lang po ng pansin. Yun pong laging pumupuna ulit ng aking mga sinusuot na damit na hindi na raw ako nagpapalit. So ayan po yung katibayan. Nung isang araw, yung pong isa, ang suot kong puti po yan parehong design. At kahapon po yung isa,
At ngayon naman po, puti pa rin po. Parehas po yan ang mga design yan. Kasi nga po, iisa lang po yung tailoring ko, sabi ko nga po di ba? So yun po yan. Kasi dati, may mga time po kasi na kursunada ko lang isuotin yung damit na yun. Halimbawa, kaya every other day, pwedeng palit ko lang kasi nga type kong isuot. So yun, napuna lang po ako na wala na raw po akong ibang damit kundi nag-iisa lang at yun lang yun. So hindi nga lang nila alam, hindi nga lang alam nitong nagpupuna na ito na lagi pong 10 ng 10 yan. Kung sa itim, meron pong 10 yan. Kung sa puti, meron pong 10 yan. Kung sa iba't kulay yan, basta po laging mayroong duplication po lagi yan. Lalo na po sa t-shirt. Sa t-shirt po, talagang marami po yan kasi nga pagka pumunta po ako namimili ako, minsan lang po kasi ako mamili. Halimbawa yung halimbawa lalo na yung mga t-shirt na yon, ay pagka pumunta po ako ng Hong Kong kasi antimano po yan, bulto-bulto na po yan ang mga kinukuha ko. Ganun po yan. So, lalo po dun sa Kowloon side ng Hong Kong, nandoon po lahat yung mga Giordano. Mga original po yan. Diyan sa Hong Kong. So, pagka pumunta po ako dyan, kasi nga, tinatamad na rin ako magbiyahe. Ay, yung halos buong buhay ko, biyahe na ako ng biyahe. Kasi nga po, nagtrabaho nga ako dun sa isang multinational company na airline. Ay, foreign na po yan, company po yan. So, parang nagsawa po ako ng kababiyahe. So, kung mamimili po ako, halimbawa pupunta ako ng Hong Kong, pupunta ako ng Singapore, kung lang po, dire-diretso na po yan. Isahang damputan. At pagka pumunta naman ako ng Dubai, ang trip ko naman doon ay mga ganito, mga necktie. Yan, yung mga trip ko pag pupunta naman ako ng Dubai. So, ganun po yan. Anyway, hindi naman po siguro kailangan patulan ko na ito kasi sa totoo lang po ako, medyo parang sawa na rin ako magsuot ng puti. Gusto ko naman, maiba naman. At gusto ko nga bukas, t-shirt na ako Kasi nga, unang-una, hindi naman ganito ka-formal yung ating pinag-uusapan. Minumura ko lang naman itong mga kawatan na mga kongresista at mga senador. Parang hindi bagay na ganito, nakalong sleeve ako, nakaniktay ako, tapos lalabas sa bungangan ko, puro putang ina. So, palagay ko, hindi ko na kailangan patulan ito. Ganito lang, kung hindi ka pa kontento ng kapupuna sa akin, siguro pumunta ka lang dito sa akin at kung gusto mo, kuliktahin mo ito dito yung mga, kung di ako nagkakamali, may 10 bundle na po yata ito ng mga t-shirt at saka mga ibang mga barong ko pa at mga long sleeve ko pa, nakabundle na po yan yung mga 10 yata ito. Gusto mo, iuwi mo yung 5 bundle. Isang bisis ko lang po sinusuot yan, lalo na po yung mga t-shirt. Isang bisis lang po. Tapos, ibinabundle ko na po dahil pinamimigay ko lang din po sa... Actually, hindi ko pinamimigay kasi nahiya po ako mamigay ng mga ganyan. Alam mo ang ginagawa ko, halimbawa, maglalagay ako sa isang bag or malaking plastic bag. Pupunta halimbawa ako doon sa mga matataong lugar. Ang ginagawa ko yan, iniiwan ko. So, siyempre yung iba titingnan kung ano yung nandoon. Siyempre, bubuksan ko ng kaunti tapos iwanan ko. Tapos makikita nila ay brand new. Ang babago po, ang iniisip na lang nila yung naiwan lang ng tao. Pero hindi nila alam talagang sinadya kong iwanan yon. So, ganun na lang. Punta ka lang dito sa akin. At sabi ko nga, kung di ako nagkakamali, may 10 bundle na itong nandito. Kasi naipamigay ko na po yung iba, nailagay ko na po dyan sa kung saan-saan yung iba na napulot ng mga ibang tao rin. So sayang naman, dahil isang beses ko lang suotin lang yung mga t-shirt. Ay, yun. Gusto mo, punta ka lang dito at sigurado ako,
patay gutom ka rin eh, o hampas lupa ka rin eh. Kasi marunong kang pumuna eh. So pagkaganyan kasi, nakikita mo na yung pagiging hampas lupa ng isang tao, yung pinupuna yung suot ng tao. At may pang-i-insulto pa. Anyway, hindi ko na siguro kailangan na patulan pa itong burikat na ito. At sige, tapos na tayo doon. Pasadahan ko lang po ulit kasi nag-comment po ulit yung hindi ko na po papangalanan itong sinanay ha. Kasi ayoko naman pong ma-involve yung kanyang pangalan dito. Yung tungkol po ba doon sa sinasabi ko na yung kanyang manugang ay may kabit na ang gusto niyang bigyan ko ng karapata yung kanyang manugang. Ngayon, di ba sinasabi ko dapat patas na lang. Either bulukin na natin yung bilat ng babaeng kabit niya at saka itong manugang niya. Bulukin na rin natin utin. Nag-comment na naman si nanay. Talagang ayaw rin patigil talaga ito si nanay, no? Talaga pinapangatwiran talaga niya yung manugang niya, no? Ganito lang. Ang sinasabi niya sa comment na binigyan daw ng kotse, binilan daw ng kotse yung babae niya. At saka siya ba yun? Or yung isa? Kasi dalawa yan eh. O sige, di ba? Binilhan ng kotse, binilhan ng bahay, at kung lahat ng mga mamahaling gamit daw. O yun naman pala nanay eh. Kayang-kaya naman pala ng manugang mo eh. Yan mo na kasi na-detect ko na walang ano yun? Ano yung yung parang mapaibig, ano ngayon? Walang panggagayumang ginawa yung babae diyan sa manugang mo. At inalam kong mabuti, walang sinyalis na ginayuma nung babae yung manugang mo. So, ibig sabihin, yung manugang mo ay talagang baliw na baliw doon sa kabit niya. Walang dahilan na kuan ngayon. Kung totoo siya, dahil ayaw mo naman na bulukin na natin ang utin ng manugang mo, ay hayaan mo na lang. Hayaan mo na lang na ganun kasi ikaw na rin may sabi na binilhan ng bahay, binilhan ng mga alahas, binilhan ng mahaling gamit, binilhan ng kung ano, sasakyan, at ba yun? Ayaw ko, ikaw nga. Yun. So, bakit pa natin gagawin yun? Ay doon naging masaya yung manugang mo. So ang may problema rito yung manugang mo. So unfair naman na bigyan natin ng sakit yung babae. At hindi po ako pwede sa ganon. At ang gusto ko po dito laging patas tayo. So wala pong panggagayuma na ginawa yung babae. Yung pong manugang nyo ang talagang baliw na baliw lang doon sa kabit niya. Ngayon, ang pwede ko lang maitulong sa iyo, since na ayaw mong bulukin ang utin, kasi pwede natin bulukin yung utin yan eh, mabubulok ang utin yan eh. At saka yung bilat ng babae, kayang-kaya natin gawin yun. Napakasimple lang yan. Mayroon na ako ipapadala, sigurado, in 2 weeks time, maagnas na yung utin at saka yung bilat ng kabit niya. Ganito lang gawin natin. Kasi hindi naman ayaw mo pumayag na yung manugang mo eh. Alam mo, yung mga comment diyan, ang sinasabi nga diyan ng mga comment, dapat yung manugang mo ang parusahan eh, hindi yung kabit. Kasi tama nga naman. Kung hindi niya ginalaw-galaw yun, ay hindi walang kabitan na nangyari. So gusto rin ng manugang mo. Ang gawin mo lang ganito, turuan mo lang yung anak mo. Yung pinagugasan niya ng kanyang kilikili at pinagugasan ng bilat ng anak mo, ipainom doon sa manugang mo. Ganun na lang. Ipainom na lang. Pinagugasan ng kilikili at saka yung pinagugasan niya ng bilat. Kaya siyempre, mahalata yun na ilagay sa soft drinks. Halimbawa, bigyan niya ng soft drinks yung asawa niya, yung manugang mo, nung asawa niya. Ay halo niya doon yung pinagugasan niya ng bilat niya at saka yung kilikili niya. Yun na lang may tutulong ko. Pero yung sabihin, bigyan natin ng sakit yung babae, yung kabit niya, hindi po. So, aywan ko kung ano pa ang may comment mo dyan. Dahil ngayon, lalo tuloy ako na hindi naging kumbinsido nung sinabi mong binilhan ng mamahaling mga gamit, binilhan pa ng bahay, binilhan pa ng kung ano.
Ayun na, at so naluloko lang yung manugang mo doon sa kabit niya. At sinasabi mo, kaya ayaw mong bulukin ang utin nitong manugang mo, ay dahil baka mawala ng suporta yung mga apo mo. Ay so yun naman pala, mayroon kayong nakatakutan na ganun mangyayari, ay di, wag na nga lang talaga. So kalimutan na lang natin yan. Mayroon din po humihingi ng tulong, yung tungkol po doon sa baliktad naman po ito. Yung asawa po niyang lalaki, ay hindi, yung anak niya lalaki nasa abroad. Yung naiwan ditong babae, manugang naman niya babae. At kumakabit daw may kabit daw sa usapan, may kabit daw. So ngayon, alam na po ba ng inyong anak yon na gano'n ang nangyari doon sa inyong asawa niya dito? Yun ang tanong ko muna. So kung halimbawa kung alam na niya, ay di simple lang yon, hiwalayan na lang niya. Ngayon, kung hindi pa niya alam, ay magpadala kayo ng ebidensya para ipadala doon sa anak nyo na gano'n na nangangaliwa na itong anak. Kasi marami po talaga nangyayari ganyan. Marami po. At talaga pong hindi po talaga kanyan, hindi po talaga maiwasan yung pag-umandar ng kalibugan. O kagaya po nitong si Father Flavi, ha? Yung pare na yan, naman Nyakol. Tingnan mo pare yan. Pero ang pinapanood niyan, yung mga nagjajakulan, yung pinapanood niyan. Kaya nga palautog yan. So hindi po maiwasan yung magpalautog. Maging sa babae. Babae yung manugang mo na iwan doon sa Pilipinas. Hindi po malayong mangyari. Napakarami na po nating alam, kilala na ganyan. Habang nagtatrabaho sila sa ibang bansa, nagpapakahirap yung asawa nila sa ibang bansa, sila naman ang nagpapakayog dito. Kaya ang lungkot lang na sa side noong tao na nagtatrabaho abroad tapos yung asawa na rito nagpapakasarap. So hindi naman po natin pwedeng turuan na yung pinagugasan ng bayag ng anak mo ay ipainom dito sa asawa niya rito, ay paano niya padala yon. So hindi kuan. So siguro pag-uwi na lang, pag-uwi dito yung yung pinagugasan ng bayag ng anak mo, yun ay ipainom sa kanya. Pero para sa akin hindi na kailangan. Iwalayan na lang. Para sa ganun ay hindi na haba pa yung panluloko. Kasi ako sa totoo lang, kaya nga po inabot ng 999 na mga ex-girlfriend ko. Kasi nga, tingnan mo, pagkatapos ko mabilhan ng BMW, pagkatapos ko mabilhan ng Mercedes-Benz, makita-kita ko may ka-holding hands na iba. Tapos yung hinihinging pira sa akin, yun pala, ang ginagamit doon sa boyfriend niya, nakakain sa labas, kung ano-ano pa na binibili. So, gamit ang pira ko. So, antimano pagkaganon, no? Pinapalayas ko na yung ganon. Kisa sa kisa paghabain pa. Ay total naman, ang dami-daming pumipila na manliligaw ko. Di ba? Ay di, palit lang ng palit. Ganon lang. Pero sa totoo lang po, hindi po kailanman nanggaling sa akin ang diferensya. Una, kumpleto naman ako. Kaya may mga nagtatanong baka naman Mr. Birana, wala kang uten. Sabi ko. Aba, ay, po. Ayaw ko pong magbanggit dito dahil nandito tayo sa camera, pero sisiguraduhin ko po na kung utin utin lang pag-uusapan ay baka naman nakakalamang naman ako doon sa iba. Anyway, huwag na natin pag-usapan yon. At pero dahil nga sa nababanggit yung mga ganyan ay kaya nakuha natin. Pero hindi po yon ang diferensya. Ang diferensya lang po talaga, malilibog lang talaga yung mga nagiging girlfriend ko. Kaya talaga makakatilang talaga ang bilat, kagaya po nitong bilat ni Lisa, at saka bilat ni Delilah, at saka bilat ni Risa, na ngayon nga ay punong-puno na ng garapata.
Yan. Ah. At saka kwan po hindi po totoo yung gayuma. Huwag po kayo magpapaniwala sa gayuma. Ako na po ang nagsasabi. Dahil unang-una, ang gayuma po ay kwan lang yan, yung naitanim lang po kasi yan noong mga unang panahon. Pero sa totoo lang, talent po yan. Kagaya ko po wala naman akong ginagayuma. Pero talagang sadyang lapitin lang talaga ako. Ako. Mapakan yan. Kahit anong lahi yan. Sobra lang talaga silang malapit sa akin. Mapakambing. Malapit sa akin yan. Mapaaso, lalo na kung meron akong ibibigay na pagkain, malapit sa akin yan. Mga kalabaw na yan, baka, malapit sa akin yung mga hayop. Kaya mga hayop yung mga yan. Di ba? Hindi po totoo yung gayuma. At sabi ko nga, kung mayroon man, kayang-kaya po natin burahin yan. At bakit meron naman yung halimbawa yung kwan? Tuturuan ko kayo yung halimbawa, iniwan kayo noong inyong mga boyfriend o asawa, Ito, ituturo ko sa inyo. Kaya nga, pag nakipag-boyfriend kayo, nakipag-asawa kayo, antimano, picturean nyo. Picturean nyo, antimano. Pa-develop nyo, tapos, dago nyo. Para pag dumating yung araw na hiniwalayan kayo dahil sa ng babae or ng lalaki, abay, pwede ninyong pabalikin sa inyo. Yun lang ang pwede kong ituro sa inyo. Pero hindi po gayuma yun. Yun po ay talent na matatawag. Ganito po ang gawin ninyo. Di may picture na kayo nung asawa ninyo o boyfriend ninyo. Pag lumaya sa inyo, sige, ilagay ninyo sa kawayan, yung bongbong ng kawayan, di ba mayroong buko-buko yan. Lagariin nyo dito sa may buko. Tapos lagariin nyo dito sa kabila yung wala ng buko. Isiksik nyo doon yung litrato niya. Tapos lagyan nyo ng buhangin, punuin nyo ng buhangin yung bungbong ng kawayan na yon. Tapos, doon sa inyong saingan, halimbawa saingan to, dito sa taas, isabit ninyo yung bungbong ng bungbong ng kawayan na yun na nandoon yung litrato niya at may buhangin. Basta nandoon lang, mananatili yan. Ang epekto naman noon, balisa. Hindi makatulog, basta balisa siya. Ang gustong bumalik, yan yun. Pero hindi po gayuma yun, tinuturo ko lang. Ganun po ang gawin. Halimbawa, kagaya, pwede rin ito sabihin yung kay, dito sa mga issue ng manumanugang. Kung na lang po, yung manugang nyo lang, sabihin mo doon sa anak nyo na yung picture ng asawa niya, ilagay sa bungbong ng kawayan at lagyan ng buhangin, isabit doon sa doon sa kung saan kayo nagsasaing, itapat doon sa kung saan kayo nagsasaing, kung saan kayo nagluluto, yun lang. Maliban doon sa pinagugasan ng bilat ng anak mo at sa kilikili ng anak mo, maliban yun, lagyan ng bongbong at litrato. Hindi mapakali yan. Maniwala kayo sa akin. Pero yun naman sa akin, kasi sinubukan ko naman dati yan. Ay totoo nga. Pero pinakawalan ko rin kasi gusto ko rin lumayas na pero sinubukan ko lang, ay totoo nga. Ngayon ay di ba? Bakit ko naman pipigilan yung tao na ganun na nga nangyari, niloko na ako tapos gusto ko pang bumalik, hindi na. Pero yung sinubukan ko lang ay nangyari nga. Gusto ko nga magsipaglayasan yung mga ex ko dati, yung mga ex ko na gano'n. Maliban sa mga kalilibog ng mga yan, ang tatakaw pa. Ang lakas lumamon ng mga hayop. Lahat yan sila. Ang lalakas lumamon. Bagay, hindi naman ako
Hindi naman ako nanghihinayang doon sa mga kinakain nila. May pagkain naman. Kaya lang, yung bang mga ganon pala yung pag malakas lumamon na, abay, pati yung kanilang kalibugan, umaarangkada. Di ba? Ayan. At may iba naman po tayo, ha? May iba naman po tayo. Ito na po yung sinasabi ko na ano kaya yung ginagawa nung nagsipagbabaan ng mga Amerikano rito. Hinatid po sila ng ng special troop galing Amerika. Nagsipagbabaan po dyan sa anong tawag, yung dating sa Subic. Yan. Mga Amerikano po ito na fully loaded po sila. Ibinaba po ito ng panggira na helicopter yung mga po. So ano kaya ang purpose? Hindi naman kaya isusunod na. Pero ito, iisip ko lang po ito, ha. Talagang naglalaro yung sa isip ko, yung baka lang ito na yung isusunod ni Trump na huhulihin itong bangag. Kasi sa totoo lang po, galit talaga si Trump sa mga bangag. So ngayon, kung nagawa sa Venezuela ni Trump na hulihin yung presidente doon, di lalong napakadali niyang hulihin ito si bangag dito. So yun po inaalala ko. At ito makikita nyo naman na ibinababa sa Clark itong mga sundalo, ha? Ito po, para wala po kayong masabi na fake news to ito. U.S. Delta Force in Manila, Philippines. U.S. Delta Force in Manila, Philippines. US Delta Force ibinababa po yung mga sundalo. Yan Bakit nandito ito mga ito? At saka ito yung pangkwan talaga, pangidnap. Ayun Manila, Philippines. Binababa yung mga sundalo. So, hindi kaya isusunod ng kunin din ito si bangag. Nako, pag nagkataon, yari. Tika. Kasi ang sinasabi rito, ha. Okay. US sinugod ang sariling batas. Sinunod ang sariling batas. Tiniklo si Maduro, pagdakip sa leader ng Venezuela, binatikos bilang lantad na paglapastangan sa international law. So hindi na nga po sinunod ni Trump. Basta ang gusto lang niya, kunin yung mga bangag. So yun po Tapos ito, may sinasabi po rito na siya na I don't care, sabi niya, kung sino man yung masagasaan. Sabi niya So, napakatindi nito, ha? Ito hindi ko lang mabasa masyadong maliliit I don't care, sabi niya ganyan, kung sino ka man. Basta aarestuhin kita. So ibig sabihin nagpasaring na ito kay Juan. Tapos
Makita-kita nga natin ito na nagbababaan, oh. Oh, nagbababaan yung mga binababa ng Delta Force ng Amerika. Oh, yan, oh. Binababa. Oh. So, nako, baka bukas nabalitaan nyo, inilapad na pala si Bangag. Oh, ngayon, dito naman tayo pupunta sa isang bangag, na? Ito yung isang bangag eh. So thoughtful. Ah. Ito ang katunayan. Ito ang katunayan na niroromansa talaga ni Bangag itong si Auntie Claire. Ha? Niroromansa niya. Ayun na, oh. Tingnan nyo yung kamay niya. Oh, yung kamay niya, nandun sa didi na. Oh, nandun sa didi. Oh, yan, oh, nasa didi, oh. Oh. Niroromansa talaga niya. Kasi sabi niya, hanggang romansa na lang ako dahil nga hindi naman kita makayog dahil puro garapatan na yung bilat mo. Sabi niya, isa pa. Ha? Ito na. Gulo na. Ang sinasabi rito, Bulgari necklace, ha? Bulgari. Ha? Necklace, alam niyo po ba yan? Na pagka-Bulgari po, mahal yan. Necklace po yan, yung sinasabi. Ito nga po, Bulgari. Itong sunglass ko, Bulgari yan. Ayan. Ayun, paano kung babasahin ito kung naka-sunglass pala ako? Hindi pala po pwede. Tanggalin natin. Bulgari po ito. Yun ang hindi alam nitong nagko-comment dito ng iisa lang daw yung damit ko. Ito. Bulgari necklace, binigay ni Senator Rapi dito sa Viva Max. Basahin natin yung kabuuan. Milyon-milyong halaga ng alahas ibinigay sa ibang babae. Nag-aalab ngayon ang social media dahil sa isyong kinasasangkutan ni Senador Rapi Tulfo at ang umano ay pagbibigay niya ng luxury Bulgari necklace sa isang Viva Max star. Ang mas masakit, ang nasabing alahas ay pag-aari daw ng kanyang asawa na si Jocelyn Tulfo. Paano ito nakarating sa kamay ni Chelsea Elor? Ito ba ay isang simpleng regalo o hudyat ng isang mas malalim na lihim na matagal nang itinatago mula sa media? Hindi makapaniwala ang mga taga-suporta sa bigat ng mga akusasyon. Ito na sumisira sa imahe ng isang pampublikong lingkod na si Rapi Tulfo. So, ayan. Imaginin mo, magbibigay ka na rin lang ng Bulgari. Yung pang Bulgari ng asawa mo, ibibigay mo doon sa burikat na sinutsok-tsak mo. Hindi po binibigyan ng alahas yung mga burikat. Nako. Tapos bibigyan mo ng 250,000. Tip pa lang yun. Hanggang 300,000. Ay samantalang yung dudo nitong si Chelsea Elor na ito. Para ng dudo ni Lisa yan. Na yung utong nakasayad na doon sa yung dulo ng utong niya nandoon sa bilat na niya. O imaginin mo. Bibigyan mo na 250,000 gamit ang pera nating mga Pilipino. Tapos pagka nabimbang pa raw yan, 800 to 1 million. Shit. Gamit ang pera ng bayan ulit. Tingnan mo ka-immoral nito mga hayop nito. Anyway, talagang pa na yan. Kanya-kanyang walang kadili-dili kadisal pa itong hayop na Tulfo na ito. Pati yung kwan. Tingnan nyo lang yung kwan yung dudo ni kwan ni Chelsea na yan. Yung utong sayad na dun sa bilat niya. Kagaya ng suso ni Lisa. Paano lalambitinan ka na kung ilang lalaki yan? Lambitinan ka ng lambitinan. Ay, shit. Hayop.
bibigay ka 250,000 up to 300. Tip pa lang yun. Oh, Mario. Kaya wala talagang walang kadili-delikadisa. Kaya sabi ko nga po, thank you Lord. Dahil hindi ako napariwara ng ganyan. Kaya yung didi ko, intact dito sa dibdib ko. Hindi sumaya doon sa buto ko. Anyway, yan po sa pumupuna ng damit ko, ayan po ang katibayan na puro puti ito. Sunod-sunod na suot ko, ano? At ulitin ko lang, baka gusto mo yung 5 bulto rito, kasi 10 bundle po yata ito. Punta ka rito, ibibigay ko sa iyo. At baka kawawa ka naman, baka wala kang damit. At baka walang damit yung pamilya mo para may panamit ka, no? So, yun po. At sa lahat po ng aking mga subscriber, muli po ang aking pasasalamat sa patuloy niyong pagtangkilik sa wala naman pong kakwenta-kwenta nating channel. Pero, balang araw po pag napatunayan po ninyo yung itinuturo ko kung paano yung pababalikin yung asawa at boyfriend ninyo. Aba, pag napatunayan po ninyong totoo, ay sabihin nyo pala na may kwenta pala itong channel natin. So, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na rin po kayo para gumanda na rin kayo, gumwapo na rin kayo, at suswertihin pa kayo. Ayan, yan po ay 3-in-1. Para lang Nescafe. Di po ba? Yan. Sa lahat po na nakapanood dito, mahal na mahal ko po kayong lahat.